Alleluia, Alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo na nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kaniyang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos, Ebanghelista. Si San Marcos po ay anak ng isang babaeng nagngangalang Maria at pinsan ni San Bernabe. Ang kanilang tahanan sa Jerusalem ay ang tagpuan ng unang mga Kristiyano. Si San Pedro ang nagbinyag kay San Marcos, kaya anak ang tawag sa kanya ng apostol. Pinaniniwalaang siya po ang nagtatag ng Kristyanismo sa lungsod ng Alexandria sa Africa, at dito rin siya naging martir sa pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang pinakamatanda at pinakamaigsi sa 4 na ebanghelyo ay ang ebanghelyo ni San Marcos? Ang kaniyang ebanghelyo ay sinulat
sa wikang Griego na ang layunin ay patunayan sa mga hintil na naging Kristiyano na si Jesus Nazareno ang tagapagligtas at siya ay tunay na Diyos. Ang Ebanghelyo ni San Marcos ay tunay ngang kayamanan para sa lahat ng mananampalataya. Isinulat niya ang kanyang Ebanghelyo para tulungan ang mga tao na malaman na si Jesus ay anak ng Diyos na nagpakasakit at namatay upang iligtas tayo sa kasalanan at kamatayan. Kapag binabasa po natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, nalalaman natin na si Jesus ay isang magaling at mabuting tagasunod ng Diyos. Kaya nga tayo rin dapat maging handa tulad ni Jesus Nazareno na sumunod sa kalooban ng Ama na magsakripisyo at nararapat pasanin natin ang ating krus at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Dalawang mahalagang punto para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, lahat tayo tinawag upang ipagpatuloy ang misyon na sinimulan na ni Jesus Nazareno. Kung ating babalikan ang Ebanghelyo sa araw na ito, sinugo ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga disipulo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa pamamagitan po nito at sa pamamagitan ng ating binyag kay Jesus Nazareno, tayong lahat nakibahagi na rin at nakasalo sa misyon at ministeryong ito ni Jesus Nazareno. Dapat ang buhay natin maging isang buhay na patotoo upang masalamin ang pag-ibig ni Kristo. Sa ganitong paraan, kahit hindi tayo nagsasalita, sa pamamagitan ng ating kilos at gawa, na ipapalaganap natin ang pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoon. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay gaya ng pagbabahagi at pag-aalay ni Kristo para sa atin. Kahit taglay ni Kristo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak bilang tao at nung siya'y maging tao, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa krus. Nagpakababa siya upang tayo'y kaniyang makapiling, upang maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos Ama at upang iparamdam sa atin na kahit kailan hindi tayo iiwan ng Diyos dahil kasama niya tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tulad ni San Marcos, ay maging katuwang nawa tayo ni Jesus Nazareno upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan anumang sulok ng mundo. Sa ating pakikipagtulungan sa misyong pinagkatiwala ni Jesus Nazareno, mag-alab nawa sa ating puso ang liwanag ng isang
pagiging buhay na saksi sa pag-ibig ng Ama sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.